alam niyo ang original na plano po sana natin pagkatapos natin sa Tabaw ay pupunta na tayo sa Maynila. Kahit ano pong pinaplano natin na ialis ang sentro ng pagbabago sa Maynila, realidad po yata na hanggang hindi tayo tumutuloy sa Maynila, parang hindi matatapos ang ating ipaglaban. Kaya, tinignan po natin ang sitwasyon at sinabi natin ay tayo ay tutulong sa Manila. Kaya po ang National Transformation Council pasensya na kayo. Hindi ako magaling magsalita kapag maingay. Kaya kung po pwede, ipakuhan nyo ng tinapay, huwag nyo lang sabihan ng pagsasalita. Pwede mo ba yan? Okay. Sinasabi ko kanina na ang plano sana natin ay tumungo na sa Maynila. Dahil ang tingin natin ay mukhang nakapanahon na. Pero ewan ko kung anong nangyari dahil alam niyo po sa bahay ko, ang larawan po ng Blessed Mother doon ay yung Mother, yung larawan po niya ay yung nasa Guadalupe. Yun po ang aking pinagdadasalan. Hindi ko ako lang naisip kung bakit siguro naman 2 o 3 araw yun. Lagi kong naiisip yung Blessed Mother ni Archbishop Arguelles, yung Mediatrix. Lagi yan, balik-balik. Nagdadasal ako sa Guadalupe, kaya naman ang Blessed Mother ng Mediatrix ang lumalabas sa isip ko. Sabi ko talaga ito, sinasabi sa atin ng ating Blessed Mother na hindi pa tayo kailangan pumunta ng ngayon. Kailangan bumalik tayo sa lupa. Kaya nandito po tayo ngayong hapon dahil sa Blessed Mother natin. Ngayon po naman kung hapon na ito, naunawaan lang kung bakit ang Blessed Mother natin pinadala tayo dito sa lipa. Ayaw na pa na niyang makipagpakpakan tayo ng tunay na yung huling pakpakan. Alam niyo po, seryoso na trabaho o isang seryosong bagay kung ang ating gagawin ay yung magpalit ng gobyerno. Hindi po biro yan. Napakaseryoso po yan. Pinag-aaralan po natin ang mga importanteng pamamaraan kung paano natin gagawin yan. Hindi po sapat na naunawaan na natin at nararamdaman na kailangan ng pagbabago dito sa atin. Patungkulan po ng mga namumuno na hindi basta-basta isusubo ang sambayan sa isang laban na maaaring magdulot lamang ng kasawi. Pinag-aaralan po mabuti yan. Sa karanasan po natin sa mga nagdaang pagbabago, nakita po na natin ang mga kapakulan. Unang-una, nakita natin na kailangan bago tayo magsimula na magkaroon ng moral basis ang gagawin natin. Kailangan maibalik natin ang kaisipan ng ating mga kababayan sa kung ano ang natural sa atin. If you will examine our people, tayo ay isang bansa na laging nananalangin. Na tayo ay malapit sa Diyos. Importante yun. Kaya may ang masasabi ko nun sa inyo, nagsimula ang National Transformation Council to establish the moral basis of regime change. Sinikap din natin na mabigyan ng tamang pagkilos o batayan ng pagkilos ang pagbabago.
ibabalita ko sa inyo na sa tingin ko po, nagtagumpay ang National Transformation Council na maipakita na kung tayo kikilos ulit para sa sambayanan, kailangan yung moral basis at kailangan ay malapit sa ating mga paniniwala. Napapansin ko po, sa ngayon, walang grupo na oposisyon, malaki o maliit, wala ni isa man na kumikilos nang hindi nagsisimula sa pagdarasal. Naibalik po natin muli ang kahalagahan ng panalangin at pagtawad sa Diyos bago kumilos. Yun po, nakita ko na lang ngayon. Nakatawa po ako ng opinion kahapon nadinig ko sa radyo na yung rally ng mga komunista ang sinasabi sa pulis. Gusto lang naman namin dito sa kapila ng kasada para makapagsimula kami ng dasal. Okay, sabi ko pati wala komunista nagdadasal na ngayon. Can you imagine that? Yun po ang simula. Ngayon, isa pong elemento sa pagbabago ng gobyerno ay bago po tayo magtagumpay talaga yan, dapat po natin maunawaan ang relasyon ng mga puwersa na pwede magsama-sama o kumilos para magtagumpay. Importante po, at ito po na marami na akong narinig dito sino ba mag-leader dyan sa pagbabago? Tinitignan po natin ang mga puwersa. Alam niyo po, ngayon, magkakaroon tayo ng kontrobersya dahil nakikita po ng ating pamahalaan ng ating Diyos ay may mga arsobispo, may mga pare, may mga sister, dito kayo. Mag-ingat pa kayo, masasabi kayo. Yung tinitignan yan. So, sino ba talaga? Kasi tinitignan ngayon ng sambayanan at ang mga kalaban natin, gusto nilang makita sino po mamumuno dyan. Sinasabi nila, baka mga obispo ang mamumuno sa lahat. Ang sabi ng gobyerno, ay kung mga obispo, talo na kayo. Kasi iilan lang sila approaches. Yung may isa pa yata arsobispo na medyo bumabalik-baliktad pa. At yung isa pang kardinal ang sabi nila baka hindi niya na naiintindihan kung ano niyang pinabasa. Alam niyo yun, masakit po sa akin yun. Dahil kilala ko si Kardinal Vidal. Bago po niya pinabasa yan, ilang araw niya po pinabasa muna yan at pinag-aralan. Hindi ko po maintindihan kung bakit sinasabi ni si Kardinal Vidal nagbabasa ng hindi niya naiintindihan. Hindi po tama yun. Ngayon, gusto ko sanang linawin dahil sa nangyayari ngayon na nakinig tayo sa boses ng mga dukha natin, mukhang lumilin na po kung sino mamumuna sa laban na ito. Nais ko sanang ibalik sa inyo ang pag-unawa yung sinabi ni Archbishop Carvalho dito kanina. Ang hiniling po natin sa mga obispo ay bigyan ng paspas at sabihin na tama ang ginagawa natin ng naayon sa itinuturo ng ating pananampalataya. Tama ang gagawin natin pagbabago. Sa tingin ko sa kanya, hindi po tayo pupunta sa CBCP. Kaya hindi naman po natin hinihiling na ang mga obispo ang mamuno at mamuna sa pagbabago dito sa atin. Kailangan natin sila ang kanilang patuloy na paggabay sa atin. Pagsasabi sa atin na nakaayon sa araw ng ating pananampalataya ang ating mga ginagawa, tayo po ay nagpapasalamat dyan. Pero gusto ko sabihin sa ating linawin na hindi tayo nagtatago sa likod ng mga obispo. Hinihiling natin ang kanilang gabay. Pag-unawa, yun. Gusto ko rin sabihin sa inyo na hindi po pwedeng ating Armed Forces of the Philippines ang isusubo natin dyan. Hindi nila katungkulan ang magpalit ng gobyerno.
Kaya yung nagsisismis dyan tungkol sa kudita, hindi po totoo yan. Hanap buhay lang po yung kudita. Marami pong limangan dyan noong araw. Ang Armed Forces of the Philippines po, ang katungkulan nila ay bigyan ng proteksyon kapag nagdesisyon ang sambayanan. Dito po, luminaw sa tingin ko, ako po nalinaw kayo po yun. Lalo na po yung ating moral, sumubot po yata ang tapang ng ating pagkasama. Imagine nyo po, inususto kami lahat ng mga lalaki. Kahilaan na ho ito. Kahilaan ito. Ano inususto kami daw ang Bisaya. Sa bagay po dahil may mga office ko dito, umaamin po ako, isa po ako sa mga under Bisaya. Nakamilang po sa amin naman yung totoo yan. Anyway, ang ibig ko po yung sabihin niya ito. Ito po seryoso. Sinasabi po ng mga leader ng ating mga moralita o ordinaryong mamamayan sa atin na handa sila tumilos para sa pagkabago. Ako po naniniwala po ako. Talaga po naman natin sila nangungunay. Kasi tayo po medyo nakakagaan ng kaunti sa buhay. O kunyari, para bang akala mo talagang nakapag-aral, magaling po tayo magtago sa gulo eh. Talaga naman kung mga mahihirap ang ginagamit natin para sa kanyo. Hindi mo ba? Lagi naman ganyan eh. Kasi magkahanap tayo ng rally. Di ba pumunta tayo doon sa mga corporate communities? Di ba? Sila yung kinukuha natin para magmuna natin. Pero alam mo yung mga kubuyan. Ang hinihiling nila sa atin, mga natuto na po ang mga mahihirap natin yun eh. Hindi na naman masyadong pwede gulahin. Kasi sabi nila sige, sali kami ulit. Pero dapat pagkatapos ito, kasali na kami. Kasali na sa pagkatakbo ng pamahalaan. Yun ang sabi nila Alam niya mga nandito si Ka-Efren Villasimon. Siya po ang namumunan ng ating Coconut Farmers. Ka-Efren, huwag ka na umiyak, tumalo mo na dyan. Alam niyo po si Ka-Efren Villasimon. Noong po panahon ni GMA, dahil po siya ay namumuno ng mga Coconut Farmers. Napagkasundo po ng mga farmers na siyang gawin chairman ng Philippine Coconut Authority, opisina ng gobyerno. Pinausap po nila sa Archbishop Kapala para magbigay ng promosyon. Dumaan po sa amin yung rekomendasyon na yun. Dinala ko po kay JME, yung ating dating Pangulo. Pinaprubahan na maging chairman ng Philippine Coconut Authority si Efren Villasimon. Kung wala si Efren, binawi kasi si Efren Villasimon ay kulang yata ng 2 subject bago makagraduate. Ganyan po ang nangyayari sa mga mahihirap sa atin. Kapag pwestuhan na, ay natin technical. Hindi po natin iginagalang ang experience ng isang tao. Tinitingnan po natin ay diploma. Kaya marami kong nagyayamang sa ating master's degree, PhD. Hindi ko po minamaliit yan. Okay po yan. Pero kung minsan, yung experience niya, at higit sa lahat, yung puso. Alam niyo po sa bansang Sweden, napunta po ako minsan doon Tinanong mo yung, kasi meron po kaibigan dyan, high school graduate. Pero Deputy Minister of Defense ng Sweden. Sabi ko, ano pasok dyan? Deputy Defense Minister. High school graduate. Nakatapos sa akin. And how come you were appointed? Sabi ko, in Sweden.
what we are looking after is the heart of a person, the heart of a leader. Ang mga technocrat, you can easily find, you can hire them and fire them anytime. Pero ang puso ng isang leader, mahirap hanapin. Mahirap hanapin. Kapag nakita yan, dapat i-treasure at iniligay kung saan nararapat. This will be one major policy of the National Transformation Council. When we get to power, kaya huwag kayo mag-intindi. Ang intindihin nyo kung paano yung gagawin ng inyong kapalyo data. Ngayon, ang sinasabi ko kanina ay yung anong epektibong organisasyon ng mga puwersa para tayo magpagbuhay. Sinabi ko na hindi ang mga obispo ang mamumuno sa atin, hindi rin armed forces. Ang lumalabas po yata ay what is right. Taong bayan mismo. Ngayon, dito po sa taong bayan natin, mukhang nagugulit din na naman po yung mga pinakaroon ng mga hirap eh. Na sila ang mundo. So, ang nasa forefront po natin ay ang mga mahihirap sa paglalaro nito. At kami mga pinaradahin ng mga mahirap ay ito naman kasi kapatid. At inaasahan pa rin natin ang ating mga religious communities na manatiling susuporta dito. Pero may mas magandang role ng ating mga religious leaders. Sana, huwag yung papayagan na pag natapos ng magbakan ay mapunta naman sa mga mayayaman lamang ng magpapatulong pangalaman. Kailangan kung sino naghirap, kung sino nagsaing, alam niyo yata ang sagot ko, di ba? Ay nakakalimutan ko, sino nagsaing? Okay yan. Titignan natin. Alam niyo po, pero ito po ang isang importante elemento. Ito ang gagawin ng National Transformation Council in the coming days. Alam niyo po, nagkaroon po ako ng pagkakataon na mapalapit kay President Gloria Aquino. Kasi ito ang nangyari ang nagpa-umupo ng ating diktadura ay ang pamahalaan. Sinabi ko kay President Gloria Aquino, alam niyo po, Mrs. President, yung role ng taong bayan. May mga nakita po tayo mga modelo para yung taong bayan ay hindi lamang para magpapasa sa kalsada, hindi lamang para magpakita ng honor nila. May mga sistema po sa maraming demokrasya sa iba't ibang panig ng daigdig, lalo na ng most advanced democracies, where the people are effectively integrated in governance. Yun po ang sisimulan natin ngayon. Kaya po ang pangangailangan ng dapat kailangan po organisado ang sambayanan. Sa araw na ito, ipinakita po natin ang apat na grupo ng ating sambayanan na hindi natin ay nagre-representa ng mga mahihirap sa atin. The peaceables, the farmers, the urban poor, and the workers. Kaya mangyayari po sa pagdating ng araw, we will have multi-sectoral assemblies and many congresses in all regions of the country. Magsisimula po magkaroon tayo ng asembleya sa bawat region. This to me is real people power. Hindi po pwede na people power ay mag-assemble lang tayo sa isang kalsada at magsasabing nagkaroon na ng people power. True people power is when we achieve yung ability na yung kontrobusyon ng taong bayan ay tuloy-tuloy hanggang sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Kaya magkakaroon tayo ng regional assemblies in all regions of the country. We will have the leaders ng apat na sektor na nagsalita ngayon sa bawat region. Magkakaroon sila ng pag-uusap at pagtulungan sino ang mamumuno sa kanila.
Pag natapos natin ang mga regions, we will have one National Congress. Mamimili tayo ng national leadership ng mga manggagawa, isa, ng mga magsasaka, ng mga uganto, at ng mga officials. Yung apat kong mamumuno nationally sa ating mga sektor, sinusunta ko po ang National Transformation Council, pumapayag po sila at natutuwa na ang nananalo po sa National Congress ng mga samahan ng ating mga marami ng mga sektor ay sasama po sa loob ng National Transformation Council. Yan po ang gagawin natin. Ito po ay hindi lang paghahanda para labanan ang gobyerno. Ito po ay paghahanda dahil ang tingin natin magtatagumpay tayo. Kaya ang paghahanda natin sa ngayon ay kung paano natin masisigurado na ang partisipasyon ng ating mga mahihirap sa pagpapatakbo ng pamahalaan ay sisimulan natin ngayon. We will begin the regional assemblies and then the National Congress so that they can elect the leaders. Tama ang sinabi ni Kuya Romuez, the Secretary of Labor should be chosen by the labor movement. Hindi po pwede nang hahawa ng Departamento ng Agrikultura natin ay hindi yung nakakakunawa ng buhay ng isang magsasaka. So the peasant organizations nationwide will choose the head of the Department of Agriculture. Ewan kung gagawin natin dito sa mga urban poor. Kasi alam niyo po sa urban poor, galit na galit ako dyan eh. Sa tutunanan po, ayaw ko na makakita ng mga urban poor. Hindi po dapat kasi na meron tayong urban poor. Kaya natatanda nyo, nakakalimutan nyo na. Alam mo yung tawagan po namin sa asosasyon ng mga urban poor. Kami po ay asosasyon ng mga urban poor na yun. But urban rich to be. Pagdating ng araw, wala na po tayo. Yun ang importante. That will be the objective of our group. So, mamili na kayo kung anong departamento gusto niyo. Yung mga officer works natin, alam nyo, ewan ko, hindi nervous yan kasi Camila eh. Hindi niya na ikwento na may pagkakataon, may mga presidente o gobyerno na nagbigay boses sa mga mangingisda. They were able to craft the Small Fisher Folks Law. Kinukonsulta sila ng Bureau of Fisheries. Sabi nga nila sa akin, alam mo si Kakali, there was a time na kami na mismo halos ang nagpapatakbo ng Bureau of Fisheries. That should be the future. Again, we will do. So yan lang po ang masasabi ko sa inyo. Siguro po hindi pa natutuloy ang pagpapalit kay Pino kasi hindi pa natin sinisigunan na ang ating mga mahihirap, ang ating gawin muna sa ating pakikipaglaban. Ang ating mga religious leaders at mga pare, kung kayo sana, pakilan kayo, tulungan ating mga basic sectors dito sa kanilang pakikipaglaban. At po kayo yung alala sa Armed Forces of the Philippines. Alam niyo po, katulad din po natin sila na mga mahihirap din po natin. Maunawaan nila ang pakikipaglaban natin. Sa pagdang panahon, sa tingin ko, kikilos din mga yan na kumapabor kung ano ang nakaisip ng ating mga mahihirap sa bayan. Kaya po ngayon, ano po kaya ang gusto kong sabihin sa kanila, bigyan ng kaumas. Siguro gusto ko lang po sana bigyan ng mensahe. Alam mo po, hindi siguro lang ng marami na ito na
siguro lang po masasabi ko kay President Aquino na ito po sa ikilos kayo para pabuhin ang pamahalaan ng Pilipinas. Ang muna ng pagbabago ay itong organisasyon ng mga mahirap na pinakinggan sinuportahan ng kanyang nanay, si President Moretti. Maraming salamat. Salamat po.